Ganun po ang paningin din ng ating mga Panginoon. Bakit, minamahal, ang ating mga pastor, matuwid, inaalala niya ang kanilang mga sakripisyo. Kaya tayo, minamahal, napakalapit din sa ating pinakamahal na Paisos. Amen? Ever say, praise the Lord. Minamahal, bakit, minamahal, nangyayari ang mga bagay na ito? Kasi sabi ng Biblia, minamahal, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Minamahal, ang nangyari noon, siyang mangyayari ngayon. Amen? Walang pagbabago. Amen? Sabi ng Ecclesiastes 1:9. Amen? Kaya nga, yung nangyayari doon, minamahal God, sa panahon ng mga propeta, minamahal God, mga mananampalataya, nangyayari din ngayon. Amen? Kasi si David, minamahal, ginamit din niya, minamahal God, sina Abraham. Binigkas din niya ang pangalan ni Abraham, ni Isaac, ng Diyos ni Israel at mga Diyos ng kanyang mga magulang. Amen? Basahin po natin, minamahal, 1 Chronica 29, verse 18. Ito po sa unang Kronika, chapter 29, verse 18. O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel na aming mga magulang, ingatan mo ito magpakailanman sa akala ng pag-iisip ng puso ng iyong bayan at ihanda mo ang kanilang puso sa iyo. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord. Minamahal, kaya minsan, pag nananalangin tayo sa ating tahanan, minamahal, praise God, inaalala po natin, minamahal, God, ang mga panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Kaya tulad ni David, minamahal siya nanalangin, O Panginoon, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, ng aming mga magulang. Amen. Ngayon po, panalangin din po natin, minamahal God. Maaari minsan, sinabanggit po natin, sa panalangin natin beloved parents in the Lord, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Tunay nga po, minamahal, praise God. Sabi nga dito, minamahal, ingatan mo magpakailanman ang akalat mga puso at pag-iisip ng iyong bayan. Minsan, ganun din po, panalangin po natin. Mahal na Panginoon, sa panalangin po namin ginagalang Evangelista Wilsta Dalmeda, huwag tayo nanalangin sa loob ng tahanan natin. God, malapan, ingatan mo po ang aking mga kapatiran. Ingatan mo po ang aking mga mahal sa buhay. Manamahal, huwag mo silang pagkulangin sa pananampalataya. Minsan, nanalangin tayo, manamahal, na katulad ni David, minamahal, ang kanilang pag-isip at puso. Ihanda mo ang kanilang puso. Huwag mo silang pababayaan na malayo sa iyong presensya, malapay noon. Ayaw po namin mawalay sila sa paglilingkod. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ganun po minsan ang ating mga panalangin. Pero hindi naman po kasalanan kung hindi po natin babanggitin ang pangalan ng ating beloved parents in the Lord. Kasi nung unang mga panahon, minamahal God, ang mga apostol, minamahal God, sila po'y minamahal, nagsabi, katulad ni Pedro at ni Juan, minamahal God, sa pangalan ni Jesus sa taga Nazareth, minamahal God, yung lumpo, minamahal, lumakad ka sa pangalan ng ating mga pais, lumakad yung lumpo. Amen. Minsan, ginagamit po natin, pag sa panganib na po tayo, minamahal, na mayroon na panganib mangyayari sa atin, nakakasambit tayo ng hallelujah, praise the Lord. Hindi pa natin nababanggit ang pangalan ng mga Jesus, iniligtas na tayo. Bakit? Minamahal, ang hallelujah, kalwatian, kapangyarihan, at kaligtasan na ukol sa ating dakilang Diyos. Amen? Iginagrant ng ating malapay na lahat ng ating mga panalangin. Bakit, minamahal? Sabi ng Biblia, sa Psalms 34 verse 5, minamahal, at 1 Peter 3:12, minamahal, the eyes of the Lord, minamahal God, are over the righteous, and His ears are open their cry. Amen? Everybody say, praise the Lord. Nakabukas pala ang pakinig ng Diyos sa mga matuwid, at ang panalangin, minamahal, ay napapakinggan ng ating malapay noon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin nga po natin yun, minamahal. 34 verse 15 ng awit. At, sige, isa lang po yun sa 3:12 ng Peter. Dito po sa awit, chapter 34, verse 15. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mapakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord.
Kaya minamahal, tingnan niyo po, bukas ang minamahal God, pakinig ng ating dakilang Diyos sa lahat ng matuwid, minamahal God, at napapakinggan niya po ang ating mga panalangin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everyone say, praise the Lord. Minamahal, sinabi ng 1 Peter 3:12, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga tuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanyang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsigawa ng masama. Amen. Huwag lang tayong gagawa ng masama, minamahal, sapagkat hindi na po makikinig sa atin ang Diyos. Amen. Everyone say, praise the Lord. Kaya naman, pag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, bukas ang pandinig ng ating malapayan, napapakinggan ang iyong panalangin. Amen. Everyone say, praise the Lord. Minamahal. Kaya nga sabi ng mga kasulatan, we need to respect the higher authority. Amen. Kailangan po natin igalang yung mga namiminuno sa atin. Amen. Kasi pag tayo po'y sumalangsang, God, sumasalangsang tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Everyone say, praise the Lord. Basahin po natin. Manamahal sa Roma 13 verse 1. Dito po sa Roma, Kapitulo 13, talatay 1 hanggang 2. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at mga kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyong sumasalangsang, at ang nagsisalangsang ay magsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord. Kaya minamahal, kailangan po natin na igalang. Amen. Amen. Sabi nga dito, minamahal, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained by of God. Amen? Talagang ito po manamal ay hinirang ng Diyos. Amen? Kaya manamal, sabi dito, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng katulan sa kanilang sarili. Manamal, tingnan niyo po, ano po yung utos sa atin, minamahal, maaring minamahal God, yan po ang sikapin nating sundin. Amen? Everyone say, praise the Lord. Minamahal, para tayo po, minamahal, praise God, ay di makalabag sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mayroon talaga may mga pangyayaring na mayroong pagkakaroon ng kaguluhan. Amen? Mayroon talagang ganyan, minimal puskat. Pero sinabi ng Biblia, minimal, lumayo tayo doon sa pinagkaroon ng kaguluhan. Bakit? Hindi naman po makapagdaragdag sa atin ng pananampalataya yan. Amen? Dapat tayo doon sa kalooban ng Diyos sapagkat pag ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, madaling mapakinggan ang iyong mga panalangin. At pagpapalain ka pa. Bakit di sasang-ayon ka pa doon sa hindi maganda? Di sumang-ayon ka doon sa itinuturo na mabuti. Amen? Everyone say, praise the Lord. Basahin nga po natin sa Roma 16 verse 17 at Jude 1:17 verse 21. Dito po sa Roma, chapter 16, verse 17. 17 po. 16:17. 17 po. Ngayon, ipinamanghit ko sa inyo mga kapatid, tatandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nakapag-aralan at kayo magsilayo sa kanila. Dito po sa Jude 1:17 hanggang 21. 1:17 hanggang 21. Sabi po dito, ngunit kayo mga minamahal, ay alalahanin niyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paano sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang mga ito ay nagsisigawa ng paghiwalay,
malalayaw na walang taglay ng Espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggang. Amen. Amen! Praise the Lord! Kaya minamahal, kaya pag mayroong mga pinanggagalingan na mga hindi maganda, minamahal, pagkababahagi, lumayo po tayo dyan. Huwag tayo may kay bahagi dyan. Amen? Kasi sabi ng turo ng malapay noon eh. Sabi nga dito, minamahal, ngayon pinamaman ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yung pinanggagalingan ng pagkababahagi at mga katitisuran laban sa aral ng iyong na pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Amen? Huwag na tayong, mamaya, mal, sasagot-sagot ka pa doon. Mamay, galit na sa'yo. Inis ka na rin. Amen? Inis ka na rin. Manamal, hindi mo naman alam, nadaya lang ng kaaway yun. Pag-pray mo na lang. Amen? Brothers, praise the Lord. Manamal, lumayo tayo doon sa mga ganong bagay. Manamal, ano po, manatili tayo sa turo. Kasi doon po tayo tinawag, manamal, upang magmano ng pangako ng Diyos. Amen? Brothers, praise the Lord. Anong sinabi dito naman sa 1:17? Hanggang 21, manamahal, talagang mangyayari yung mga ganitong bagay sa huling panahon, manamahal, mangyayari. Pero tinuruan tayo, manamahal, na tayo po lumayo sa mga bagay na yan sapagkat hindi po makapagdadagdag ng ating pananampalataya yan. Amen? Ang kaligtasan po natin, manamahal, ay sa pamamagitan ng kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Sabi dito, ngunit kayo mga minamahal ay alalahanin niyo mga salita ng unay sinabi ng mga apostol na ating Panginoon Jesucristo, kung paano sinabi sa inyo magkaroon ng manunuya sa huling panahon na magsilakad ayon sa kanilang masamang pita at mga ito'y nagsigawa ng paghiwalay at malalaya na walang taglay na espiritu. O, tingnan niyo po, mahal. Kasi mahal, alam naman po natin ang siyam na bunga ng Espiritu Santo. Mayroong pagpipigil, kaamuan, pag-ibig, mahal. Ipag wala na po yan, pakikipagtalo na po naman, pakipagbahagi naman, wala na po yan. Wala nang taglay na espiritu yan. Kaya huwag kami kaayon dyan. Amen? Praise the Lord, manalangin ka, malapay nun, narito na kami sa mahuling panahon. Baka mahiwalay din ako. Ganun po, mahal. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, sabi dito, kung paano sinabi sa inyo magkaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsikilakad ayon sa kanilang masasamang pita at mga ito'y nagsigawan ng paghiwalay, malalaya na walang taglay na espiritu. O, tingnan niyo po. Ngunit kayo mga minamahal, pagtitibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Panatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoon Jesucristo sa kabubuhay na walang gan. Magsipanatili tayo sa pag-ibig sa Diyos. Amen? Everybody praise the Lord. Magsipanatili tayo, minamahal buskat, sa turo na nakita natin sa ating beloved parents in the Lord. Amen? Nakita po natin, minamahal buskat, kung ano yung pananampalataya po nila. Amen? Binalaan na po tayo, minamahal buskat, na darating talagang panahon na maraming mga Kristiyanong tatalikod dahil po yan sa sinabi ng Biblia. Amen? Narayan po, mapaalala ng salita ng Diyos, manamahal. Amen? Everyone say praise the Lord. Sa Hosea 4:6, manamahal, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pwede manamahal, kahit sino sa atin, manamahal, pwedeng ma-deceive kung tayo po manamahal ay hindi po manalangin. Hindi tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat, manamahal, ay walang magagawa kung wala sa atin ang Diyos. Ang kailangan po natin ay ang mapagkapangyarihang kamay ng ating dakilang Diyos na siyang lulukob sa atin. Amen? Everyone say praise the Lord. Sabi ng Biblia, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Everyone say praise the Lord. Ganun, sabi pa ng dito sa Manals God, Banal Kasulatan ng Kalimang Salita, ito po ay kakalat, minamahal. Sa buong, nakita na naman po natin, kumakalat sa buong mundo. Nabasahin po natin. Ito po yung nangyari na po noon at mangyayari din ngayon. Sabi nga ng Ecclesiastes 1:9, walang pangyayari na sa silong ng araw na kung paano nangyari noon, mangyayari din ngayon. Amen? Sabi ng Biblia, mangyayari din ngayon. Sa 2 Timothy, basahin po natin, 2:14 hanggang 17. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 17.
ipaalaala mo sa kanila mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapakinabangan sa ikapapahamak ng mga makikinig. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Na dapat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalo nagpapatuloy sa kasamaan. 17, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Pilito. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord. Kaya pinapaalala po ng banal kasulatan na tayo po magsihiwalay sa mga bagay na ito. Kasi nangyari na ito noon, minamahal. At mangyayari din ngayon sapagkat sinabi ng Ecclesiastes 1:9, minamahal, walang bagay sa silong ng araw, minamahal God, na nangyari noon at mangyayari ngayon. Minamahal God, yan din po yung mangyayari ngayon. Amen? Everyone say, praise the Lord. Kaya nga'y paalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan mo sa paningin ng Panginoon na sila'y huwag makipagtalo sa mga salita na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak na nakikinig. Amen? Huwag tayong makipagtalo, manamal. Huwag tayong papayaan po natin yung mga bagay na gumagawa ng ganyan. Manamal, ihayaan na natin. Amen? Kasi nasa banal kasulatan, ano ang pagsisikapan mo? Pagsikapan mong humarap sa nasubok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikahiya, gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Kaya nga naman pag pinapatulan mo, lalo silang naghihimagsik. Amen? E di maupad ka na lang, manalangin ka na lang. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang kanilang mga salita ay kakalat sa mga gaya ng gangrena na sa mga ito ay si Himeneo at si Pilito. Mayroon nga din po ngayon, may mga pangalan din po yung mga nakakalat na sa social media. Talaga nagbabiral yung mga pangalan po nila. Amen? Everyone say, praise the Lord. Ito po, ang nangyayari, God, buong mundo naman, nakakarinig, nakakabasa. Amen? Ito po naman ay layuan daw po natin sapagkat hindi po ito makapagbibigay ng ating kaligtasan at hindi po ito makapagdadagdag ng ating pong pananampalataya. Amen. Everyone say, praise the Lord. Manatili tayo sa turo, minamahal, God, ng ating pong beloved parents in the Lord, minamahal, God, na patuloy tayong magsikap sa ating mga kaligtasan. Everyone say, praise the Lord. Basahin po natin, minamahal, dito po sa 1 Timothy 4:16. Minamahal, at Mateo 18:7 at 14. Dito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, mag-ingat kayo sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati niya ang mga nagsisipakinig sa inyo. Dito po sa Mateo, chapter 18, verse 7, talon sa 14. Sa aba ng sanlibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan, datapat sa aba ng taong yaong panggagalingan ng kadahilanan. Sa 14. Gayon din na hindi ang kalooban ng inyong Ama ang nasa langit, nang isa sa malilit na ito ay mapahamak. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord. Tingnan niyo po, napakahalaga sa ating dakilang Diyos. Ang isang mananampalataya ayaw niyang mapahamak. Amen. Kaya nga may pinag-iingat po tayo. Sabi nga, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Minamahal, kung kami po na yung mga mangaral, minamahal, praise God, pinag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Manatili tayo sa mga bagay na ito. Saan tayo manatili? Sa turo at aral ng ating beloved parents in the Lord. Amen? Kung saan po narinig po natin sa kanilang pananampalataya. Amen? Sapagkat sa paggawa mo nito, ang iyong sarili, ang iniligtas mo, pati na ang nagsisipakinig sa iyo. Kaya, manamahal, praise God, kami po, manamahal, ay talagang sinasaliksik po namin ang salita ng Diyos. Hindi po namin karakadaka ipinapangaral, manamahal, sapagkat, manamahal, malaki po ang hatol sa amin. Amen? Kung mali po, manalas kad ang ipinapangaral po namin, malaki po, manalas kad magiging outcome niyan. Kasi tinan niyo po sa Mateo, manamal magiging aba kami. Amen? Sabi nga dito sa 18:7, manamahal,
Kasi tingnan niyo po, sa aba ng sanlibutan, dahil sa kadailan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadailan, datapot sa aba ng taong iyong pinanggalingan ng kadailanan. Mayroon palang pinanggalingan ng kadailanan. Kung bakit, minamahal sa God, nangyari ang mga bagay na ito. Amen? Everyone say, praise the Lord. O, sa aba nito, pinanggalingan na ito, minamahal. Tingnan niyo po, minamahal, sa isang pagkakamali, minamahal, magkakalat ang hindi maganda, minamahal, pagkakaguluhan ng iglesia. Amen? Hindi po gayon, minamahal sa God, ang nais ng ating dakilang Diyos, sapagkat nais na malapay noon, isang kaluluwa ay napakahalaga sa Kanya. Amen? Sapagkat nga naman, sabi dito, gayon din, na hindi nga kalooban ng inyong Ama na sa langit na ang isa sa malit na ito ay mapahamak. Ayaw naman Panginoon na isa sa mapahamak, kaya nga pinag-iingat po tayo. Amen? Maging tayo po na mga mananampalataya, mag-iingat din po tayo. Baka tayo po akala natin na sa liwanag pa tayo, pero lumalakad na pala tayo sa kadiliman. Amen? Hindi na nalululhati ang pangalan ng Diyos sa buhay po natin, kaya nag-iingat po tayo. Kasi kung tayo po naman ang naging kadailan ng kanyang katitisod, parang tayo po ang sinabi na aba rin. Amen? Na kadailan ng katitisod ng ating pong mga kapitbahay, kapatiran. Amen? Everyone say, praise the Lord. Manamahal. Sapagkat darating po tayo na, manamahal, darating ang panahon na makipaghusay sa atin ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya ang target po natin dito ay langit, buhay na walang gan. Kaya dapat nakapokus po tayo sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay dito sa lupa. Sapagkat lahat po ng ginagawa po natin, manamahal, ay babayaran po yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Basahin po natin. Dito po, manamahal, sa Mateo 25, verse 19. Manamahal. Hanggang 20. Titalo na lang po natin sa 30. Dito po sa Mateo Kapitulo 25, talatang 19 hanggang 20, talon ng 30. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap na 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito, ako'y makinabang ng 5 pang talento. 21 pala. 21, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, ay pamamalahain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 26. 26, natapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mo ako'y gumagapas sa hindi ko tinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Hanggang 30. Gayon pala ibinigay mo sana ang aking salapi na nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. 28, alisin nga ninyo sa kanyang talento at ibigay ninyo sa mga 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ng nasa kanya ay alisin sa kanya. 30, at ang aliping walang kabuluhan ay nyo itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagangalit ng mga ngipin. Amen. Everyone say, praise the Lord. Alam niyo po, minamahal, ang hangad, lahat po natin, alam po natin, lahat po natin ay ang hangad po natin, yung makapiling po natin ng ating dakilang Diyos. Amen. Hinalintulad po na sa binigyan ng mga talento ng ating dakilang Diyos. Minamahal, tingnan niyo, darating ang panahon na makipaghusay sa atin ng ating dakilang Diyos. Nanatili ba tayo sa katapatan po natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Pinangalakal ba natin, manamahal sa God, yung mga salita ng ating malapay noon? Pinaghusay ba natin, manamahal, yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Lagi pa tayong dumadalo sa gawain ng ating malapay noon? Amen? Sapagkat sabihin ng ating dakilang Diyos, manamahal, katulad ng sinabi ng ating dakilang Diyos sa may 5 talento, nakinabang siya ng 5 talento dahil pinag-usay niya kanyang pangangalakal, manamahal. Ganun din po sa mananampalataya, pag pinaghusay mo ang paglilingkod mo sa malapay nun, sapagkat ang titignan ng Diyos ay ang katapatan mo sa paglilingkod. Amen? Kaya nga sasabihin sa iyo ng malapay noon, katulad nito, sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.
Yan po ang sasabihin ng Diyos sa iyo, minamahal. Sapat hindi titignan ng Diyos, minamahal, yung mga kayamanan mo, kung ano ang talento mo. Ang titignan ng Diyos, yung katapatan mo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Minamahal, tignan niyo po, minamahal, yung may isang talento na lamang binigay sa kanya. Hindi niya ipinangalakan. Marahil ito na po yung mga panahon na hindi po pinaghusay ng mga mananampalataya ang kanilang paglilingkod. Nawala sila, manamal, sapagat inalis po siya. Sabi ka, pati yung kanyang isa na lang na talento, manamal, inalis pa. Manamal. Sabi niya, sabi sa 28, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa mga may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala pati ang nasa kanya ay alisin sa kanya. Tingnan niyo po, minamahal, dahil hindi po nila, minamahal, pinahalaga ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Tumingin sila, minamahal, sa mga bagay na nakikita. Samantalang sinabi ng Biblia, minamahal, dapat tayo minamahal nakapokus sa spiritual na bagay, yung hindi nakikita, minamahal, yung pangmatagalan, yung buhay na walang hanggan, doon tayo magpokus. Amen? Marahil ito mga Kristiyano na ito ay hindi sila na tumitingin sa pangwalang hanggang buhay. Tumitingin sila sa kanilang kagalingan, sa kanilang pong kahusayan, minamahal. Pero, minamahal, ang hindi nila alam, minamahal, ay nawalay na sila sa presensya ng Diyos. Naalis na po nila sa kanila yung talento na yan. Amen? Minamahal, sabi nga, ang alipin, walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kaya paghusayin po natin ang mayroon tayo. Amen? Pahalagan po natin ang mga binigay ng Diyos sa atin. Amen? Pagyamanin po natin. Humiwalay tayo sa bagay na hindi makapagdaragdag ng ating pananampalataya at hindi magbibigay sa atin ng kaligtasan. Bagkus tumingin tayo sa pangako ng Diyos. Manatili tayo sa turo, minamahal, sabagat dito tayo, manasgad, itinalaga upang magmana ng buhay na walang gan. Minamahal, ang langit ay nakalaan para sa atin. Amen? Kaya nga tayo naglilingkod sapagkat langit ang dahilan. Amen? Tayo pa umawit sa ating